Nasa kolehiyo ako nung mangyari ang kwentong ito. Inaamin ko na naging disappointment ako sa parents ko nung mabuntis ako nung nasa 4th year college ako. Bale ganito po ang story ko. Late na ng gabi nang nag-decide ako na umuwi na ng apartment namin galing sa bahay ng boyfriend ko. Buntis na ako that time. Siguro ay nasa 2nd or 3rd month na ako, pero hindi pa halata yung bump ng puson ko. So ayun na nga, tinatamad na yung boyfriend ko nun dahil malalim na nga ang gabi, kaya medyo nauuna ako sa paglakad. Bigla akong napahinto nung makarating ako sa may palikong daan. Napansin ko kasi na nag-uumpukan ang maraming aso sa nakatayong tao sa gitna ng kalsada. Yung mga aso, nakatutok lang silang lahat doon sa babae. Tapos napansin ko pa na parang ang weird ng itsura niya. Nung mga sandaling yun, nasa likurang banda pa ako nung babaeng yun. Kaya napansin kong gulo-gulo ang buhok niya at parang ang dumi ng damit niya. Yung dulo ng skirt niya, puno ng putik. Napahinto na rin ako nun dahil kinabahan na ako sa nakita ko. Lumaki din po kasi ako sa bukid kasama ang lolo at lola ko nung kabataan ko pa. Naniniwala sila sa mga aswang at ako na rin. Dahil ako mismo, naaalala ko pa yung karanasan ko nung may nakita akong babae na mahaba ang buhok at nakadungaw sa malaking bintana ng kwarto ng bahay nila lolo at lola. So ay di yun na nga po. Nung nasa tabi ko na yung boyfriend ko, inaya niya akong magpatuloy sa paglalakad papunta sa main street at nang makapag-antay na ng tricycle doon. Bigla ko siyang pinigilan at itinuro yung babaeng napapagitnaan ng halos 1 dosenang aso sa hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. Hinila ko siya papalapit sa akin at binulungan ko ng, "Natatakot ako sa babaeng yan. May aswang pa ba sa panahon natin ngayon?" Hindi ako pinansin ng boyfriend ko at ipinuwesto niya na lang ang sarili niya sa pagitan namin ng babaeng buhaghag ang buhok. Naalala ko pa noon ang sinabi sa akin ng lolo ko na kapag may pinaghihinalaan kang kakaibang nilalang o kaya ay aswang na katulad ng pagkakataon na yon sa akin, ay mas mabuting unahan mo na ito ng bati para hindi mangibabaw ang puwersa nito sa dungan mo. At ganoon na nga ang ginawa ko. Nung magpantay na ang aming kinatatayuan, ay tiningnan ko ng diretso ang babae at saka ito binati ng, "Hello po." At doon ko nakita ang dumi ng mukha niya. Parang puno ng putik at nanlilisik ang mga mata. Napakapit ako sa boyfriend ko at tinanong ko siya kung nakita niya ba yung itsura ng babae. Sagot niya lang, "Halika na, bilisan mo na lang maglakad." Di ko alam kung natakot din ba siya o ano. Pero sa puntong ito, nung papalayo na kami ng boyfriend ko, nagtahulan na yung mga aso. At para bang galit na galit sila doon sa babae. Kasi yung babae ay nagsimula na ring humakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Para bang pinipigilan siya ng mga aso. Kita ko pa rin ang panlilisik ng mga mata niya. Kasi mayat maya ko pa rin itong nililingon. Natakot ako pero hindi naman masyado. Kasi kasama ko naman ang boyfriend ko. At parang hindi pa rin naman ako makapaniwala na may aswang pa rin sa panahon ngayon. Year 2002 nga po pala ito nangyari sa lungsod ng Davao. O diba? City pa. Aswang sa city? Parang hindi naman kapani-paniwala. Anyway, narating na nga namin yung main street at hindi katagalan ay may dumating na tricycle. Nung mga sandaling yon ay malakas na ang tahulan ng mga aso doon sa kinaroroonan ng babae. Sabi ko sa boyfriend ko,
Since may kasama na akong tricycle driver, ihahatid na lang namin siya pabalik sa bahay niya. Kasi nga, duda na ako na aswang yung babae. Ayaw pa sana ng boyfriend ko kasi hindi naman daw totoo ang mga aswang. Sabi ko naman, mas maigi na ang sigurado. At least, alam kong safe siyang makakarating sa bahay niya. At ayun na nga, hinatid na namin siya pabalik sa kanilang bahay. Nadaanan pa naming tatlo yung babae na pinalilibutan pa rin ng mga galit na aso. Bahagya lamang siyang nakalayo sa dati niyang pwesto. At nung paakyat na kami patungo sa bahay ng boyfriend ko, napansin kong bigla din siyang naglakad papunta sa direksyon namin. Hindi naman ako natakot noon kasi dalawang lalaki na yung kasama ko. Pero alerto pa rin ako sa babae dahil nga sa palagay ko ay isa talaga siyang aswang. Anyway, so ayun na nga po. Nung maihatid na namin yung boyfriend ko sa bahay niya, ay pababa na ulit kami ng tricycle driver para maihatid niya ako sa may mga dumadaan na taxi. Hindi ko pala nabanggit kanina na yung tricycle na sinasakyan namin ay walang atip o walang bubong. Bale, parang padyak lang siya pero di motor. Nung papaliko na kami sa kanto kung nasaan yung babae, sinabihan ko yung driver na huwag papasakayin yung babae kung sakali mang pumara ito. Ipinaliwanag ko rin sa kanya na buntis ako at pinaghihinalaan kong aswang yung babae. Nakita ko pa ang pagkabigla sa mukha ni Manong driver at sinabihan ako na, "Ganun? Dapat hindi ka na lumalabas ng bahay sa ganitong oras. Buntis ka pa pala." Pero sumang-ayon din naman siya na huwag ngang pasakayin yung babae. Madilim yung parte ng daan papunta sa kantong sinasabi ko, kaya dahan-dahan lang yung driver sa pagmamaneho. Sa pagkakataong ito, napansin ko na naman yung babae na ang direksyon ng lakad niya ay paibaba na naman. Aba, mukhang ako nga talaga ang sinasabayan ng bruhang to ah. Sabi ko pa sa sarili ko. Itinuro ko yung babae sa driver. Sabi ko, "Ayan yung babae kuya, diretso ka lang ha. Huwag mong papansinin kung papara." Pagdaan namin, tila wala namang balak sumakay yung babae. Instead, sumuot siya sa mga tanim na nasa gilid ng pader. Tapos, bigla siyang nawala. Maya-maya lang ay may lumabas na pusang itim. Tinanong ko si kuyang driver kung napansin niya ba yun at sumagot naman siya ng oo. Sabi ko, "Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho, Manong ha. Napansin ko kasing medyo nataranta si kuya sa nakita niya." Tinanong ko siya kung may posporo ba siya. Sabi kasi ni lolo ko, yung mga aswang daw, ginagamit nila ang buhok nila para isuffocate ang mga biktima nila. Ginagamit nila yon para barahan ang bunganga, tenga at ilong ng mga biktima. At para na rin panghawak sa biktima nila para hindi makapanlaban. Yung posporo, sabi ng lolo ko, takot daw yung mga aswang doon kasi masusunog yung buhok nila. Tinanong ko ulit si kuya, kaso wala daw siyang dala. Sabi ko na lang, "Di ka pala naninigarilyo kuya? Mabuti naman, hindi yan maganda sa bagay." Sinabi ko yon para medyo madistract si kuya mula sa nakakahilakbot naming nararanasan sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa ulit ay nawala na yung pusa. Tapos parang bigla namang may malaking ibon na nasa itaas namin. Ramdam na ramdam naming pareho yung hangin na dulot ng mga pakpak ng kung anumang letseng animal ang nasa ibabaw namin. Kasi nga 'di ba, walang trapal o atip yung padyak de motor ni kuya. This time, umupo na ako sa sahig ng padyak ni kuya at kumapit ng mahigpit sa bakal ng sidecar niya. Kasi alam kong balak na akong damputin ng animal na yon mula sa kinauupuan ko. Sinabihin ko na rin si kuya na bilisan niya na kasi hindi kami tatantanan ng gagong aswang na yon.
Salamat sa Diyos at ilang sandali lang ay narating na namin ang parte ng subdivision na may mga taxi nang dumadaan. Sabi ko kay kuya, "Aswang yun kuya. Meron pa pala nun sa panahon natin ngayon." Nagpasalamat ako sa kanya dahil eksaktong-eksakto yung dating niya kanina. Tinanong ko rin siya kung ganoong oras ba talaga yung oras ng pamamasada niya. Sabi niya hindi raw. Naisipan lang daw niyang mag-start ng maaga kasi hindi na rin daw siya makatulog nun. What a coincidence. Nabanggit din niya na first time niya daw makaranas ng ganoong kababalaghan. Tao, pusa, ibon. Sabi ko naman, ako rin. Pero lumaki kasi ako sa bukid kasama ng lolo at lola ko at may kaunti akong alam about sa mga aswang. Nagtawanan na lang kami noon sa aming aswang encounter habang nag-aantay ng taxing daraan. Nung may paparating ng taxi, sabi ni kuya sa akin, "Oh, wag mo nang gagawin ulit yun ha, na lalabas ka pa ng 10 oras ng gabi. Lalo na buntis ka pa naman. Alam mo naman na yan ang pagkain nila. Mabuti na lang at naisipan kong mamasada ng maaga. Kasi hindi naman talaga ganitong oras ang pamamasada ko." "Siguro hindi mo pa oras," sabi ni kuya. Sabi ko naman, "Ikaw yung guardian angel ko kuya. Salamat sa Diyos at hindi ako napahamak. Ang lagi kong motto ay Jesus loves me. At ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan." Nung nakasakay na ako ng taxi, bigla kong tinanong si kuyang driver, "Kuya, naniniwala ka ba sa aswang?" Bigla naman akong tiningnan ni kuya at halatang nagulat sa tanong ko. Parang ang ready niya na akong suntukin eh. Bigla naman akong natawa. Sabi ko, "Hindi ako aswang kuya, huwag kang mag-alala. Pero kanina lang kasi may na-experience ako kasama yung tricycle driver. Tapos ayun na nga, kinuwento ko na kay mamang driver yung naranasan namin. Sabi niya, naniniwala daw siya. At oo, meron pa rin daw sa panahon ngayon. Medyo nairita nga rin siya sa akin. Lalo na nung malaman niyang buntis ako at napaka-reckless ko daw. Alalahanin ko daw na may dinadala na ako at dapat ay ingatan ko ang sarili ko." Napaupo na lang ako nun. Bago lumabas ng taxi, binilinan ulit ako ni kuyang driver na magpapakabait na raw ako dahil magiging isa na akong ina. Salamat po sa pagsasaling boses ng aking karanasan. Best regards, Kay.